Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon po medyo lilis ulit tayo sa usapin nito na ni Kamatis, ni Atty. Libayan. Ito, shoutout pala to kay Boss Dada. Hiramin ko muna yung video mo. May pagkakahalintulad kasi yung diskarte nito ni Bagong Lipunan dito sa diskarte nila Atty. Libayan doon sa kabilang parlor. Ngayon, panoorin nyo po dito paano ko nasabi na parehas sila ng diskarte sa kanilang kailangan channel. So, bago po natin simulan yan, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman kapakapindot na yung subscribe button at the same time, palike na rin yung video. So, tuloy na po natin kung bakit ko po nasabing halos parehas sila ng diskarte nito ni Bagong Lipunan at ni Atty. Libayan at ang kanyang parlor. So, tuloy po natin. Ayan mga bossing, kalinaw. Amy Marcos, pinigilang matukhang ng Duterte admin, si Bongbong Marcos. Anong ibig sabihin niya? Sa inyo, anong ibig sabihin nito? So sinisisi niya ngayon si PRRD at ginagawan niya ngayon ng kulay. Dinudungisan niya ngayon si PRRD, mga bossing. Dinudungisan niya si PRRD at sinasabi niya na, alam mo na PRRD na addict. Sinabi mo nga may kandidato na addict. Nagwa-war on drugs ka eh. Bakit hindi mo tinrabaho tong addict? Yun yung kanyang play. So yun, parehas na gumagawa sila ng senaryo. Tulad nito sinasabi ni Boss Dada. Itong grupo nila Bagong Lipunan, nagkukunyaring DDS, sila mismo ang umaatake kay Pangulong Duterte, kay PRRD, na keso pinigilan, dahil daw sa war on drugs, pinigilan daw na parang pinagtakpan. O ginagawa nila ng ng masamang ehemplo or masamang paano ba sasabihin to? Parang dinudungisan nila yung administrasyon ni Pangulong Duterte nakaraan. Same thing dito kay Atty. Libayan at kay Senator Rapi Tulfo. Si Atty. Libayan laging pinapahiran ng dumi yung intensyon o yung laging ginagawa o lahat ng gagawin ni Senator Rapi Tulfo, nilalagyan niya ng mali siya. So, same thing din dito, kay Bagong Lipunan, si Pangulong Duterte naman yung kanyang inaatake at pinapahiran niya rin ng dumi sa kanilang personalidad. So, tuloy po natin. So, ang sinasabi niya ngayon is kasalanan ni PRRD, kaya si Marcos, presidente. Kasi hindi daw niya hinuli nung panahon ng tokhang. At nasa watchlist daw, drug watchlist daw ito ng gobyerno, pinigilan lang daw ni Amy. Tignan mo, ganyan sila kabobo. I mean, una sa lahat, ipakita mo, Kaloy, o Roy, bakla, ipakita mo yung list, yung narco list. Wala siyang may pakita na narco list. Okay. So, yun. Nag-aako sa itong si Bagong Lipunan na si Pangulong Duterte may drug list, yung drug watch list niya, nandun daw si Pangulong Marcos. So, kung pinigilan daw, o baka kung hinuli, or pinangalanan ito ni Pangulong Duterte, di sana hindi raw naging presidente si Bongbong Marcos. So, ang punto lang dito ni Boss Dada, kung meron kang ebidensya, sana ilabas mo. Same thing kay Atty. Libayan, na panayang kuda-kuda niya lagi kay Senator Rapi Tulfo, pero wala naman siyang ebidensyang mailabas. So, puro hearsay or kanyang opinion lang naman yung kanyang pinangahawakan. So, di ba may pagkakaparehas na parehas silang bumabanat nang wala naman silang ebidensya. Tuloy. Okay na na ganito magbalita ng ganyan. Okay na magbalita ng ganyan, basta meron kang proof na ito yung narco-list, nandun yung pangalan ni Marcos. Wala siyang ipakita. Basta lang sinabi niya sa mga tatanga-tangang nanonood sa kanya na nasa narco-list. So, sabi nga ni Boss Dada, basta sinabi niya lang yon para sa mga tatanga-tanga niyang mga subscriber o mga nanonood sa kanya. Same thing din kay Atty. Libayan. So, sinasabi niya lang na tungkol dito nga yung sa pag-endorse ni Senator Rapi Tulfo, di ba? So, sinasabi niya lang na involved si Rapi Tulfo dun sa Ponzi scheme. Ni wala nga siyang hawak na ebidensya. Di ba? So, parehas na parehas. Parehas silang walang ebidensya, pero nilalabas lang nila kanilang mga opinion para lang makapanira.
ni Maharlika, nasa narco-list si Bongbong. Pero, tinigilan ni Amy na hulihin ni PRRD si Bongbong. Eh kung talagang anti-drugs si PRD, sana hinuli niya si Bongbong. Kung hinuli niya sana si Bongbong noon, sana hindi siya nanalong presidente. So ngayon, kasalanan pa ni PRRD na si Bongbong ang presidente dahil hindi daw niya pinahuli. Diba? Tignan nyo, nakagawa lang siya, itong si Bagong Lipunan, ng ikasisira ni Pangulong Duterte dahil nga tatakbong may planong tumakbo to sa pagiging senador uli, may plano. So, ngayon pa lang, at sinasabi niyang pro DDS siya, or DDS siya, pero inaatake niya ng pailalim si Pangulong Duterte. Na, yun nga, sinasabi na, bakit mo, kung pinahuli mo dati, dahil nga nasa narco-list si Bongbong Marcos, di sana hindi siya presidente ngayon. Katulad dito sa Ponzi scheme ni Senator Rapi Tulfo, na sinasabi ni Atty. Libayan na kung hindi daw nag-endorse si Rapi Tulfo ng produkto ng Ponzi scheme na to, yung one-up na to, di sana wala daw nare-recruit. Pero wala namang may pakita si Atty. Libayan na si Rapi Tulfo nagre-recruit. Diba? So, halos parehas na parehas. Walang ebidensya, makakuda lang, makapanira lang talaga. Imagine, ganun nila tinitwist yung mga bagay. Ganun nila dinudungisan yung pangalan ni PRRD. Ganun nila binababoy si PRRD. Tapos sasabihin nyo na DDS tong mga to. Sasabihin nyo na talagang makabayan tong mga hinayupak na ito. Kayo, anong masasabi nyo dyan? O ikaw na solid DDS ka. Anong masasabi mo na sinasabi ni Kaloy? Ngayon, ikaw daw na sa mga solid DDS naniniwala ba kayo na nasa watch list ng narco list ni Pangulong Duterte itong si Pangulong Marcos na kung pinahuli lang daw ito ni Pangulong Duterte, hindi sana naging presidente itong si Bongbong Marcos. So, naniniwala daw ba kayo? So, comment daw below na lang kung naniniwala kayo na kung pinahuli ni Pangulong Duterte ito si Pangulong Marcos, di sana hindi ito ang ating Pangulo ngayon. So, maraming salamat po